Minamahal naming mga kapatid sa Panginoon. Magandang gabi po sa lahat po ng mga pastors na nakikinig, mga lingkod ng Diyos. Salamat po sa magagandang comments na binigay po ninyo. Salamat sa encouragement. At sa mga kapatid natin dyan sa Mindoro, God bless you all mga kapatid sa Mindoro na ngayon po ay nagtitipon doon. Nawa ang Panginoon ang siyang magkapala po sa inyong lahat sa gabing ito. Sa lahat ng kapatid natin sa Nueva Ecija, sa Tarlac, Concepcion, at iba't ibang lugar ng Pampanga. Magandang gabi po. At God bless you all, mga kapatid. Sa gabing ito, talakayin natin itong gift ng Holy Spirit, itong mga kaloob, at ang baptism of the Holy Ghost, dito po sa Book of Acts, natala po sa banal na kasulatan. Mahalaga po itong baptism of the Holy Ghost sapagat isa po ito sa 3 stages of grace na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ibinigay sa bawat isa sa atin. At dito po tatalakayin natin itong kaibahan na ito, mga konting mystery sa salita ng Diyos. Babasahin ko po mula dito sa Acts chapter 1, mula dito sa verse 4. Ito po. Salamat sa Panginoon. Maraming Kristiyano po ang lumalago sa pananampalataya. At ganoon din po sa mga kapatid natin sa iba-ibang lugar. Nakikita natin na lumalago sa kaalaman. Alam niyo, ang kaalaman sa Word of God, ito po ay magpapatatag sa atin. Mahina ang Kristiyano na walang kaalaman. Ang katatagan ng Kristiyano nasa kaalaman sa salita ng Lord. Mababasa natin yan sa Isaiah 32, maliwanag po yon. Ang katatagan ng Israel, sabi ng Lord, ay nasa kaalaman sa kanyang Diyos. Kaya sa panahon natin, kapag meron kang knowledge sa Word of God, lalo na sa mga mystery ng Panginoong Jesucristo, sa salita niya, nakakatatag po ito ng pananampalataya. Nakakalakas ng faith at kumpiyansa, nakakadagdag ng kumpiyansa o confidence. Okay, talakayin na natin itong Acts chapter 1, beginning verse 4, kahit hanggang dito lang po sa verse 8. Verse 8, ito po ang sinabi ng salita ng Lord, natala po ito, nang mabuhay ang Panginoong Jesucristo mula sa mga patay, after 3 days, sabi ng Biblia, He rose again, at dito miniting niya ang mga apostoles, at sinabi niya itong napakahalagang bagay na ito. Sabi ni Jesus, huwag muna kayong mangaral, huwag muna kayong magbaptize, Huwag muna kayong mangaral, huwag muna kayong humayo. Manatili muna kayo sa Jerusalem, sabi niya. At hintayin niyo ang pangako ng Ama, walang iba kundi ang Holy Ghost. And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which saith he, You have heard of me. For John truly baptized with water, sabi niya, but you shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. When they therefore were come together, they asked the Lord Jesus, saying, Lord, wilt thou at this time restore the kingdom to Israel? Ibabalik mo na ba ngayon ang kaharian sa Israel? Kasi nakita nila ang Panginoon na nabuhay na eh. Nakita nila na resurrect na siya at nabuhay na maguli. Alam nila na nagkaroon sila ng talagang kumpletong pananampalataya. Kaya sabi nila, Panginoon, ibabalik mo na ba sa Israel ang kingdom sa panahong ito?
Kasi nakita na nila ang kanilang Messiah, kanilang Savior, no? Dahil sa panahong yon, alam nating lahat na ang Israel ay under po ng Roman Empire. Under po ng Roman Empire ang Israel at hindi malaya. Kaya hindi katulad ng dati na ang Israel may isang kingdom siya na kinatatakutan. Pero sa panahong yon, sila po ay, alam nyo na, sinakop ng Roman Empire. Kaya sabi ng mga alagad, sabi ng mga apostoles, Panginoon, ibabalik mo na ba sa Israel ang kaharian ngayon? Sumagot si Jesus. Sumagot ang Panginoon at ang sabi ng Lord, when they therefore were come together, they asked him, saying, Lord, wilt thou at this time restore the kingdom to Israel? And Jesus said unto them, it is not for you to know the times or the seasons. It is not for you, Israel, to know the times and the season or the season which the Father has put in His own power. Sabi niya, sa Tagalog, hindi para sa inyo ito, Israel. Hindi para sa inyo na mga Hudyo na malaman ang mystery ito. Sabi niya, sapagkat marireveal po ang lahat ng mystery sa Gentile Church sa panahon ng, alam natin nasa Revelation 10:7, seventh angel ministry. I-reveal ng Lord lahat ng mystery sa last days, pero sa Gentile Church. Dahil ang church ng Panginoong Jesucristo ay hindi Hudyo. Ito po ay Gentile Church. Nagmula sa mga hentil sa buong mundo. Kaya nga napakapalad po natin. Dahil isa po tayo sa tumanggap po ng biyayang ito, tayo po inatawag bilang mga hentil at napabilang tayo sa church ng Panginoong Jesucristo. Dapat sana ang Israel ang naging church. Pero ngayon, dahil tinakwil siya, nireject siya, pinako siya sa krus, kaya anong sabi ng Lord? Ako'y pupunta sa mga hentil upang pagselosin ko ang mga Hudyo, sabi niya. Kaya naging blessing sa atin. Ang pagmamataas ng Israel, sabi ni Apostol Pablo, naging pagpapala para sa mga hentil, para ang kaligtasan mapunta rin po sa atin. Yan ay, alam nating lahat yon, mga kapatid. Kaya sabi rito, it is not for you, Israel, to know the mysteries of the kingdom of heaven. Kaya nga, ang mga Israelita nakadepende sa church. Maniwala po kayo, lahat ng revelation ng Lord sa New Testament church sa panahon ng mga hentil, ito rin po ang dadalhin ng Lord sa Israel sa last days. Ito ring aral na ito, itong message na ito, yun din ang dadalhin ng dalawang propeta sa Israel. Itong reincarnation ni Moses at reincarnation ni Prophet Elijah. Revelation chapter 11. Magre-reincarnate si Moses at Elijah at silang magtatapos ng gospel sa mga Hudyo o sa Israel. Pero magaganap ito pagkatapos po ng rapture. Maniwala po kayo, mauuna ang rapture. Kaya nga ang church, payapa po tayo. Kahit may mga digmaan sa iba't ibang bansa, may mga gyera, bakit po payapa tayo? Dahil sa revelation ng Panginoon. Dahil ang Panginoon nagre-reveal po sa atin ng mga revelation tungkol sa last days. At alam natin ang mystery. Alam natin na ang Antichrist ay maghahari sa mundong ito. At ang tribulation period ay 7 years. Pero sa kalagitnaan yan, sa huling 3.5 years, diyan lamang magpapapatay ang Antichrist. Kaya nga mga kapatid, alam natin, bago dumating ang tribulation period, magra-rapture muna. Kukunin muna ng Diyos ang kanyang church sa rapture bago ibagsak ang salot sa mundong ito o tinatawag na tribulation period o yung tinatawag na Armageddon, no? Armageddon.
Ang Armageddon, ito po ang nuclear war o World War III, magaganap lang ang Armageddon pagkatapos po ng rapture. Pagkatapos ng kunin ng Diyos ang kanyang church sa mundong ito at dalhin sa langit, dun pa lang maghahari ang Antichrist. Dun pa lang po magkakaroon ng nuclear war. Ang mga bansa talagang mga wawasak. Maraming mamamatay. Kaya mga kapatid, kaya tayo payapa tayo dahil alam natin, kahit may mga gyera, hindi pa po tutuloy yan sa Armageddon. Malulutas pa po yan. Tatapusin pa ng Lord yan para magkaroon po ng way ang gospel. May propagate ang true gospel sa buong mundo sa last days. At magkaroon ng great harvest time ang Panginoon. Dahil ang harvest time nasa last days. Laging sinasabi ng Panginoon Jesucristo yan. Sabi niya, at the last days, sabi niya, magkakaroon ng, sabi niya, anihin nyo lahat ng panirang damo. Anihin nyo rin lahat ng aking trigo at dalhin nyo sa aking banga ng aking mga trigo. Yung mga tares, anihin nyo rin at itapon sa apoy, sabi ng Lord. Kaya maliwanag po na ang harvest time nasa last days. Kaya bago dumating ang Armageddon, magkakaroon muna ng gospel explosion sa mundong ito. Nagkaroon na po ng prophecy sa church, hindi lang minsan, na magkakaroon talaga ng gospel explosion. At marami pong maliligtas. Aanihin ng Diyos, ayon sa prophecy ng Holy Spirit, aanihin ng Panginoon lahat ng kanyang mga anak sa last days. Kaya nga, talagang magkakaroon ng dakilang pagkakaisa ang church sa last days. Nasa Ephesians chapter 1 verse 10. He shall gather in the dispensation of the fullness of times. He shall gather together in one, all things in Christ. Sabi rito, all things that belongs to Christ. All things that belong to Christ. Should I speak? Kaya mga kapatid, titipunin niya sa isang kawan, sabi ng Panginoon. Kaya, kasi ang kalaban ng church, hindi mga katulad nating mananampalataya. Hindi po tayo, walang magkakalabang mga mananampalataya. Ang kalaban natin ang Antichrist. Ang kalaban natin si Satan at ang kanyang mga ginagamit ng Antichrist. Kaya nga sa last days, makikita magkakaroon po ng pagkakaisang mga churches ng Panginoon. Dahil i-reveal ng Lord ang mysteries sa last days. Ang 10 sleeping virgins ay gigisingin niya sa hating gabi. Yun ang last days, hating gabi. Okay, tuloy ko po. Sabi ng Panginoon, it is not for you to know, sabi niya, the times and the seasons which the Father has put in His own power. Kaya ang Israel, mangmang, no? Hindi sila well-versed dito sa prophecy. Hindi sila well-versed sa revelation, nakasara ang kanilang pangunawa, mga kapatid. Kaya nga, nakadepende sila sa church. Pakinggan nyo. Hebrew 11:40, nakadepende sila sa church, mga kapatid, sa last days, para sila maligtas. Kasi kailangan din nila ang gospel. Ipipreach din ng Lord sa Israel ang true gospel ng Panginoong Jesucristo. Sabi rito, 11:40, ito ay nireveal ni Apostol Pablo, itong revelation ng Diyos sa kanya. God having provided some better thing for us. Ang linaw, meron daw hinanda ang Diyos sa church, Gentile church, na much better. Some better thing for us. We, the Church of God, naghanda pala ang Lord ng mas magandang bagay para sa atin kaysa sa Israel. Tuloy ko, that they, referring to Israel, that they, without us, kung wala tayo, should not be made perfect.
Hindi sila mapeperpekto, sabi ng Bible. Yun ang katotohanan. Kaya nga ang Israel, hinihintay din nila ang gospel na ito, ang message na ito. Kaya lang, nasa takdang panahon na tinakda ng Panginoon. Kailangan munang matapos ang tinatawag na Gentile age. Itong panahon natin ito, panahon ng mga hentil na maliligtas, tumatawag ang Lord ngayon sa mga hentil na bansa. Yung mga non-Jewish, no? Nations, para maligtas at makasama sa church. Kaya nga mga kapatid, maliwanag po ito. I-reveal lang ng Lord ito sa last day sa Israel, sa dalawang propeta. At yun ang ipipreach nila sa Israel, na magpe-perfecto rin sa Israel, magpapawalang sala sa kanila, ipipreach din nila ang Panginoong Jesucristo, papakilala nila na siya ang Savior, na siya ang tumubos sa lahat ng ating mga kasalanan, pati sa Hudyo. Kaya doon lamang nila kikilalanin si Jesus Christ, mga kapatid. Kaya nga, mapalad daw tayo, sabi ng Bible. Kahit si Apostol Pablo, sinabi niya yan. Ako'y nananalangin, sabi ni Paul, na nawa maunawaan nyo mga hentil, makomprehend nyo, sabi niya, kung gaano kadakila ang riches ng biyaya ng Diyos na ibinigay sa inyo, mga hentil, sabi ni Apostol Pablo. Kaya mga kapatid, alam ni Paul yun na napakadakilang biyaya ang binigay ng Lord sa church. Mapalad tayo ang ginawang church ng Panginoon. Dahil ang Israel, nireject nila si Kristo. Nireject nila ang kanilang Mesaya, ipinako pa nila sa krus. Ipako si Kristo sa krus. Ipako si Kristo sa krus. Yun ang sinisigaw ng mga Hudyo. Kaya ang Panginoon, sila po'y nandun pa rin sa sumpa ang Israel. Hindi pa sila pinalaya. Kaya nga ang Israel laging may giyera. Wala silang kapayapaan, wala silang katiwasayan, lagi na lang may lumulusob na kalaban sa kanila, nakapaligid sila sa kanilang mga kaaway, wala silang kapayapaan, mga kapatid. Ay panalangin natin sila, nawa po, iligtas sila ng Lord, kahabagan, dahil na ang Israel talagang walang kapayapaan. Nasanay na sila sa giyera. Pati babae, umahawak na ng armas. Mga bata, tinuturuan na kung paano magtanggol. Kasi yun ang buhay nila, giyera. Bakit wala silang kapayapaan? Lagi silang may kaaway. Dahil nireject nila si Kristo. Tinakwil nila ang kanilang Savior, mga kapatid. Pero tinanggap natin ang Panginoong Yesus bilang Savior natin. Kaya, purihin ng Lord yung pangako niyang kapayapaan na punta sa mga hentil, sa church. Kaya nga sabi ni Pablo, ipanalangin natin ang Israel, ang aking bayan, upang sila rin ay maligtas. Sabi ni Pablo sa Korinto, maliwanag po yan. Dahil alam ni Paul, ang Israel hindi ligtas. Ipanalangin niyo ang Israel, sabi niya sa Korinto. Kahabagan niyo sila, sapagkat sa pamamagitan ng inyong habag sa Israel, sila rin ay maaaring maligtas. Mga kapatid, alam ni Paul ang mystery. Kaya mga kapatid, maliwanag ang sinabi ng Panginoon dito sa Aklat ng Gawa, it is not for you, Israel, Jews, to know this mystery, sabi niya. Kaya nga, yun po. Ano sabi pa niya? Huwag muna kayong mangaral ng Ebanghelyo. Huwag muna kayong humayo, mangaral o magbaptize. Manatili muna kayo sa Jerusalem at hintayin nyo ang pangako ng Ama. Walang iba kundi ang Holy Ghost. Sapagkat si John the Baptist ay nagbabaptize sa tubig, tanda ng inyong pagsisisi. Ngunit may darating, sabi niya, kayo'y babautismuhan, hindi magtatagal sa Holy Ghost and fire. Fire, sabi ni John the Baptist,
At si Jesus, sabi niya, you shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Sabi ni Jesus. Kayo naman ibabautisman sa Holy Ghost. Kaya mahalaga po ito, mga kapatid. Baptism of the Holy Ghost. Isa ito sa 3 stages of grace. Alam nating lahat na merong 3 stages of grace ang Panginoong Diyos sa atin. Number 1, justification. Sanctification, number 2. At number 3, baptism of the Holy Ghost. Ito ang maliwanag na sinabi ng Panginoong Jesucristo. Ano po ba ang baptism of the Holy Ghost? Yan ang tatalakayin po natin. Kapareho ba ito ng pagbubuhos ng Lord ng gift ng Holy Spirit? Yung mga nagsasalita ng iba't ibang wika, nagpa-prophesy, napakagandang kaloob yan. Pero kailangan maunawaan natin, ano ba yung outpouring of the gifts of the Holy Ghost? O ano ba yung baptism of the Holy Ghost? Kailangan maunawaan nating mabuti po ito. Kasi kahit ang mga apostol, tumanggap ng kaloob sa Lord. Nung isugo ng Panginoong Yesus, ang 70 elders para mangaral, magpalayas ng demonyo, magpagaling ng may sakit, sabi ni Jesus sa Matthew chapter 10, beginning verse 1 hanggang verse hindi ko nagkamali, 7, 8. No po? Sabi ng Panginoon, at tinawag ni Jesus ang 12 alagad, pati na yung 70 elders, at binigyan niya sila ng kapangyarihan para magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng sari-saring karamdaman. Sabi ng Lord. 7, verse 7 and 8. As you go, preach, sabi niya, saying the kingdom of heaven is at hand. Malapit na. Heal the sick, pagalingin niyo ang mga may sakit, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils, freely you have received, freely give. Sabi ni Jesus. Maliwanag po yung sinabi ng Panginoon Jesucristo. Tinanggap niyong walang bayad, pamigay niyong libre at walang bayad. Kaya binigyan ni Jesus ang mga apostoles ng kapangyarihan, ng power, no? Para magpalayas ng demonyo at magpagaling ng may sakit. Yun ang tinatawag na gift ng Holy Spirit. Mababasa natin yan sa Corinto 12, 1 Corinthians. Siya mang gifts ng Holy Spirit, wisdom, knowledge, gift of healing, gift of miracle, working of miracles, healing, gift of to speak in other tongues, interpretation of tongues, etc. Siyang nakaloob na binigay ng Lord sa iglesia. At yun po ang binigay ng Lord sa mga 70 elders at mga apostoles. Pero hindi pa sila baptized ng Holy Spirit, ng Holy Ghost. Mga kapatid, ang tinanggap lang nila ay mga gift. Gifts lang po ng Holy Ghost. Hindi pa sila baptized ng Holy Ghost. Dahil na-baptized lang sila ng Holy Ghost sa Acts chapter 2, verse 1 up to 4. Nang ibuhos ng Lord ng Holy Ghost sa kanila sa upper room, kaya nga sinabi ni Jesus, wag muna kayong mangangaral, wag muna kayong hahayo, wag muna kayong lalabas ng Jerusalem. Hintayin niyo muna ang pangako ng Ama. Alin? Sapagkat kayo'y babautismuhan sa Holy Ghost, hindi magtatagal, sabi ni Jesus, not many days hence. Maliwanag ito na ang tinanggap ng mga apostoles at ng 70 elders, ito lang pong unang dalawang stages ng 3 stages of grace. Yung justification at sanctification. Ano ba yung justification? Una nang tanggapin natin si Jesus Christ, sumampalataya tayo sa Kanya na siya'y anak ng Diyos, siya'y napako sa krus dahil sa kasalanan natin, at dahil sa Kanyang dugo, tinubos niya ang mga kasalanan natin, binayaran niya sa Kanyang dugo. Mga kapatid, sabi ng Biblia, na justified po tayo.
Ano yung justified? Napawalang sala tayo ng Diyos. Justification. Pagpapawalang sala ng Panginoon through faith in Jesus Christ. Yun ang katotohanan. Wala nang ibang paraan. Kasi maraming nananangan doon sa penitensya. Magpapahirap ng katawan. Magpipinitensya, magpapapako sa krus tuwing Biyernes Santo para daw sila maging banal at patawarin. Hindi po totoo yun. Walang power yon, mga kapatid. Hindi, kahit sabi ng Bible, hindi tayo ma-justify kailanman sa pamamagitan ng ating mga gawa. Ano mang gawa? Kahit lahat ng kabutihan gawin mo sa iyong buhay, mga kapatid, hindi ka maililigtas. Hindi ka mapapawalang sala niyan. Hanggat hindi ka sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Hanggat hindi mo siya tinatanggap bilang Lord and Savior. Kailangan tanggapin muna natin siya bilang Panginoon natin at sariling tagapagligtas. Mga kapatid, yun lamang po ang magja-justify sa atin, o magpapawalang sala. Sabi nga ng Lord, gaano mang kapulang yung kasalanan, o kaitim, ito'y aking, ang kasalanan mo, buburahin ko, sabi ng Lord. Wala na akong aalalahanin pa. Buburahin daw ng Diyos lahat ng kasalanan natin. At binuran niya na. Yun ang justification. Kasi maraming churches ngayon, alam niyo na, no? Na nagsasabi na iba-iba ang kanilang pamamaraan, yung kanilang way of salvation, mga kapatid, minsan hindi biblical. Tulad halimbawa ng merong pananampalataya na nananangan sa batas. Sabi nila, sundin natin ang batas. Kailangan magsimba kayo araw ng Sabado. Araw ng Sabado. Pag hindi kayo nagsamba ng Sabado, anti-Christ kayo. Sabi nila. Wala po sa Bible yun, mga kapatid. Hindi po ganun ang paraan ng kaligtasan. Yun po'y gawa. Wala, hindi po ganun. Ang kaligtasan po'y biyaya ng Diyos. Ito'y regalo ng Diyos sa atin. Sabi ng Efeso 2, no po? Napakalinaw. Biyaya ng Diyos ang kaligtasan sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Doon tayo napawalang sala. Doon tayo tinanggap ng Diyos bilang mga anak niya. John 1:12, sino mang sumampalataya at tumanggap sa Panginoong Jesucristo, sumampalataya sa kanyang pangalan, Jesus, sila'y binigyan ng Diyos ng karapatan, kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Yan po, ang linaw. Magiging anak ka raw ng Diyos kapag si Kristo ay tinanggap mo. Sumampalataya ka, tinanggap mo siya bilang Savior, Panginoon. Kaya mga kapatid, yun ang justification. Wala na pong ibang paraan. Kasi maraming churches ngayon, iba-iba ang pamamaraan nila. Meron namang nagsasabi, pumasok lang kayo sa aming simbahan. Ligtas na kayo. Pumasok lang kayo rito. Umanib lang kayo rito. Sabi nila, ligtas na kayo. Hindi po totoo yun. Walang simbahang makapagliligtas. Kahit sinong simbahan, walang makapagliligtas. Tanging pananampalataya lang kay Jesucristo ang makaka-justify sa atin. Makakapagpawalang sala sa ating lahat. Malinaw po yun. Wala na pong ibang tinuturo ang Bible. Yun lang po. Pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Okay. Pangalawa, yun, yung justification, tinanggap yan ng mga apostoles. Tinanggap din yan ng iba't ibang churches. Dahil yung lahat ng sumampalataya kay Jesucristo, justify silang lahat. Kung meron namang mga konting minor doctrinal differences, mga kapatid, yun po hindi pinag-uusapan yun. Ang mahalaga pag nakita natin isang church, tinanggap si Kristo bilang Savior, bilang Panginoon niya, anak ng Diyos, tagapagligtas, mga kapatid, tandaan niyo po, justified yan. Justify ng Panginoon yan. Dahil nasa Bible, dahil sumampalataya siya sa bugtong na anak ng Diyos. Napakalinaw po nun. Okay? Yun ang justification. Pagpapawalang sala. Number 2, sa 3 stages of grace, sanctification. Ito naman po. Itong mga apostoles, nung suguin sila ni Jesus, tinanggap din nila ang sanctification.
ng Espiritu. Mga kapatid, na-sanctify din po sila. Maraming churches ngayon naniniwala sa mga gifts ng Holy Spirit, outpouring of the gifts of the Holy Spirit. Ano yung outpouring? Power, wisdom, knowledge, gift of healing, working of miracles, speaking in tongues, interpretation of tongues, prophecies, faith. Lahat ng mga believer sa gift ng Holy Spirit, sanctified pong lahat yan, mga kapatid. Yan ang tinatawag sa Bible na kasama sa sleeping virgins, yung 5 wise virgins. Naniniwala sila sa Holy Spirit. Naniniwala sila sa gifts ng Holy Spirit, sa mga bunga ng Espiritu Santo. Kaya, tinanggap din nila ang sanctification. Mga kapatid, kahit ang 70 elders, kaya lang ang 70 elders at ang mga apostol, nung suguin sila ni Jesus, nung kasama pa nila si Jesus na nangangaral, sinugo na sila. Hindi pa siya napako sa cross, sinugo na sila. Sinubukan niya ang mga alagad niya kung magagamit na nila yung kanilang faith at napag-aralan. Kaya nga sa panahong yon, justified na sila at sinanctify na rin sila ng Panginoon dahil sa kanilang pananampalataya. Kaya nga tinanggap nila yung kaloob ng Holy Spirit, yung gift ng Holy Spirit. Tinanggap nila yung gift of healing, working of miracles, power. Tinanggap nila yon. Kaya nga mga kapatid, kaya lang hanggang doon lang, wala pa sila sa Holy Ghost. Yung baptism of the Holy Ghost, hindi pa tinanggap ng mga apostoles sa panahong yan, sa Matthew chapter 10 at Luke chapter 10, 17 up to 19. Nang dumating ang 70 elders, Lord, tuwang-tuwa sila. Lord, even the devils, sabi nila, are subject to us through thy name. Subjected ang mga devil, Lord. Suko sa amin. Dinaig namin ang mga devils dahil sa iyong pangalan. May power na sila. Ano sabi ni Jesus? I beheld Satan. Sabi ni Lord, nakita ko si Satan. Bumagsak na. Fall from heaven as lightning. Bumagsak na si Satan, nakita ko siya galing sa langit. Bumagsak na. Wala na siyang power. Kaya nga, sabi ng Lord, nakita niya, behold, sabi ni Jesus, I give unto you power to tread on serpent and scorpions and over all the power of the enemy. And nothing, sabi ni Jesus, shall by any means hurt you. Walang makakapanakit sa inyo. Under nyo si Satan. Under nyo lahat ng mga evil spirit. Sabi ni Lord, over all the power of the enemy, aapakan ng inyong mga paa, sabi ng Lord. Kaya, binigyan sila ng gift na yon. Pero, ito po, kaya makikita mo, iba yung baptism of the Holy Ghost Dito natin iisipin, may power pero hindi baptized ng Holy Ghost. Ano yan? Yun po yung mga gift ng Holy Ghost. Pakinggan nga po natin kasi nabaptize lang sila sa Acts chapter 2. Nang mapako na si Kristo sa cross, namatay na, at nabuhay na maguli, nagpakita uli sa kanila. Nag-meeting uli sila. At dito pinaliwanag ng Diyos ang dapat nilang malaman. Sabi ni Jesus, huwag muna kayong mangaral. Huwag muna kayong magbaptize. Huwag muna kayong humayo. Huwag muna kayong lalabas ng Jerusalem. Hintayin muna ninyo ang baptism of the Holy Ghost. Amen. Maliwanag yung sinabi ni Jesus. Kaya nga ang tinanggap ng 70 elders, justification lang at sanctification. Ano ba yung sanctification? Pagpapabanal. Sanctification, ibig sabihin, to made holy. Mga kapatid, pinapaging banal ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya. Kaya pag tinanggap mo si Jesus Christ bilang Savior, ano sabi ni Jesus? Kumakatok ako sa iyong puso. Revelation 3:20, sino mang magbukas ng kanyang pinto, ng kanyang puso, at ako'y tanggapin at papasukin. Ano sabi ni Jesus Christ? Ako'y papasok sa kanyang puso
at ako'y mananahang kasalo niya. Sino raw ang papasok sa puso natin? Si Jesus. Si Jesus ang nagsasalita sa Revelation 3:20. Sa makatwid, ang Holy Spirit at si Jesus, iisa. Siya rin yun. Nang tanggapin natin si Jesus bilang Savior, bilang Panginoon, tinanggap natin sa prayer, sa panalangin, kinonfess natin sa ating bibig. Anong sabi ng Bible? Tinanggap natin ang Holy Spirit ni Jesus as a life giver. As a life giver natin. Hindi pa yun ang baptism ng Holy Ghost, mga kapatid. Dahil ang baptism ng Holy Ghost, power yan. Mag-overflow sa iyo ang power ng Panginoong Diyos. Grabe po yan. At hindi lang power, wisdom, understanding. Mga kapatid, makikita mo ang kaibahan. Yun po, ang kapunta na yun sa perfection. Pero dadaan talaga sa sanctification, justification, sanctification, bago dumating ng baptism of the Holy Ghost. Peak ng stature of a perfect man. Kaya nga mga kapatid, ito pong mensahe ng Lord na ito, napakalinaw. Huwag muna kayong aalis ng Jerusalem. Hintayin muna ninyo ang baptism of the Holy Ghost. Sa makatwid, doon pa lang mababaptized ang 70 elders at ang 12 apostoles at ang lahat sila halos more or less 120 disciples. Doon pa lang sila babautismuhan ng Lord sa Holy Ghost. Dahil ang baptism of the Holy Ghost, mga kapatid, yan po ang magkakaroon ka ng new and clear understanding of the Word. Yun po ang ibig sabihin ng baptism of the Holy Ghost. Mauunawaan mo ng lahat. Meron ka ng clear understanding of the Word. Hindi katulad ng araw, ni mga mystery dito hindi natin maintindihan. Hindi natin alam mga mystery ni Kristo sa unang Old Testament, mystery ng church, hindi natin alam nung araw dahil hindi pa tayo well-versed sa bagay nito, hindi pa tayo baptized ng Holy Ghost doon. Pero pag na-baptize ka ng Holy Ghost, makikita mo ang Bible, magiging bukas sa iyo ang mystery ng Bible. Makikita mo ang mystery ni Jesus. Pakibasa nga po natin itong okay. Maliwanag po ito. Acts chapter 10. Acts chapter 10. Tignan natin si Apostol Pedro. Nang utusan siya ng Diyos sa Caesarea, dito kay Cornelio, para mangaral po. Si Cornelio ay isang hentil. Sa siyang centurion o isang kapitan. Ngayon mga kapatid, itong si Cornelio ay maka-Diyos. Nag-aayuno, talagang mapaglimos, kaya ang Panginoong Diyos nangusap kay Saint Peter, okay, at siya po ay, God bless you, at siya po ay inutusan ng Holy Spirit, nangusap ang Holy Ghost kay Peter, sabi niya, pumunta ka kay Cornelio sa Caesarea. Sabi niya, sapagkat siya nag-aayuno ngayon, alam ng Panginoon, hindi paligtas si Cornelio. Hindi paligtas si Cornelio, bagamat matulungin, mapaglimos, palasimba, mainit sa pagsisimba. Pero sabi ng Bible, hindi pa po siya ligtas. Kaya nga ang Panginoong Diyos, naawa kay Cornelio, pinadala niya si Saint Peter, si Apostol Pedro, para ituro sa kanya ang lahat tungkol kay Jesus. Kaya nga, nang dumating si Peter, pinangaral niya si Jesus, sabi niya, hindi ka paligtas sa mabubuting gawa mo. Hindi ka maililigtas ng anumang klaseng mabuting gawa. Kinakailangan tanggapin mo si Jesucristo, sumampalataya ka kay Kristo. Yun lang po ang paraan para tayo ma-justified.
para tayo mapawalang sala at tanggapin ang Lord bilang anak niya. Dito sa Acts chapter 10, ito po ang nangyari. Babasahin ko mula dito sa 44 na, mag-jump na tayo dito sa verse 44. Sabi niya, while Peter yet spake these things, these words, the Holy Ghost, tingnan niyo po, the Holy Ghost fell on all them which heard the word. And they of the circumcision which believed were astonished, as many as came with Peter. Sabi rito, yung mga kasama ni Peter galing ng Jerusalem, mga Christian na ito, mga lingkod na ng Diyos, na namangha ang mga kasama ni, yung team ni Peter, namangha ang mga kasama niya. Dahil nakita nila ang mga hentil, nagtatangs, nagsasalita ng iba't ibang wika, nagpa-prophesy. They were astonished. Ano pa sabi? As many as came with Peter, because that on the Gentiles also was poured out the gift, of the Holy Ghost. Ang linaw po. Ano ang binuhos ng Lord sa mga hentil na sumampalataya, na nakikinig sa Word of God? The gift of the Holy Ghost. Binuhos lang ng Lord yung gift of the Holy Ghost. Ang natanggap lang ng 70 elders, pati yung mga ito, yung fruits ng puno. Hindi pa nila natanggap yung puno. Pero tayo ngayon, ang tinanggap natin, hindi lang bunga. Tinanggap din natin ang bunga. Pero tinanggap natin ang puno. Si Jesus Christ mismo, ang puno. Pero sila, ang tinanggap lang nila nung una, yung fruits lang, yung mga bunga lang ng Holy Spirit. Power, healing, miracles, speaking in tongues, prophecy. Yan po yung mga gift na yan. Yan ang mga bunga ng Holy Spirit, mga gifts ng Holy Spirit. Hindi pa yung buong puno. Mga bunga lang. Kailangan tanggapin natin ang baptism of the Holy Ghost. Ang baptism of the Holy Ghost, yan ang puno mismo papasok sa iyo. Mga kapatid, pupuspusin ka ni Lord ng kanyang kapangyarihan, ng wisdom, ng power ni Kristo. Mga kapatid, ang puno mismo ang tatanggapin mo, hindi lang bunga. Kaya magkakaroon ka ng bago, new, and clear understanding of the Word. Makikita mo pong malinaw ang Word of God. Malalaman mo, ay, ito palang si Ruth, kami pala ito. Ito palang si Esther, kami pala ito, ang church pala ito, simbolo pala ng church. Ito palang si Esther, type ng church. Si Sarah, type pala ng church. Na bibigyan ng Lord ng body change sa rapture. Ito palang si Eva, ay type ng church. Makikita mo ngayon kung sino ka. Mawawala na yung amnesia. Spiritual amnesia. Makikilala mo na ngayon kung sino ka sa Bible. Pag binabasa mo ang Bible, parang salamin yan, makikita mo na yung sarili mo. Ako pala ito. Makikita mo yung prophecy ng buhay mo. Ako pala si Kristo pala, ito palang si Joseph, na anak ni Jacob, ay type ni Jesus Christ. Ito palang si Boaz, na tumubos kay Ruth sa church, ay type ni Jesus Christ, na tutubos sa amin na church ng Panginoon. Ito palang si Jeremiah, Jeremiah, Hosea, ito palang type ni Jesus Christ. Malalaman mo ngayon yung mystery ni Kristo at ng church. Magkakaroon ka ng clear understanding of the Word of God. Napakalinaw po, mga kapatid. Yun ang baptism of the Holy Ghost. Mga kapatid, baptism of the Holy Ghost, magkakaroon ka ng new and clear understanding of the Word. Kaya nga sabi ni Lord, huwag muna kayong mangangaral hanggat hindi kayo nabaptize ng Holy Ghost. Dahil alam ni Jesus, pwede silang magkamali. Anong sabi niya sa John chapter 14? Sabi niya, when the Holy Spirit, when the Holy Ghost is come upon you, sabi rito, Holy Ghost,
ang pinangako ni Jesus. Okay, maliwanag po ito. Kapangyarihan ng Panginoon, no? 14:26. But the Comforter, which is the Holy Ghost, power, Spirit of God, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name. Kanino pangalan? Jesus. Ang pangalan ng Holy Ghost ay Jesus, whom the Father will send in my name. Ang linaw po, iisang pangalan, ang Holy Spirit at si Jesus, iisang pangalan. Sapagkat iisa po yun. Sabi ni Jesus, siyang papasok sa puso mo. Ako'y kumakatok sa puso mo. Pag binuksan mo, tinanggap mo ako, sumampalataya ka, papasok ako sa iyong puso. Siya ang Holy Ghost. Kaya nga powerful ang Holy Ghost. Kaya nga sabi ng Bible, you have the mind of Christ. Magkakaroon kayo ng isip ni Kristo. Pag nasa yung Holy Ghost, ang isip mo, isip ni Kristo. Napaka-wise. Kakaroon ka ng wisdom. The Holy Ghost unto us is wisdom, righteousness, sanctification, and redemption. 4, mga kapatid. Kaya mahalaga ang baptism of the Holy Ghost. Kaya maraming mga nagtatangs, baptize ng Holy Ghost, baptize ng Holy... Mali yun, mga kapatid. Tumanggap lang ng gift ng Holy Ghost. Gift lang ang tinanggap nila. Tangs ng tangs, ang iingay magtangs. Pero pag nasa labas na, puro sanlibutan na. Wala na, hindi na banal, hindi mo makikita si Kristo sa ugali niya. Hindi po baptized ng Holy Ghost yan. Pag baptized ka ng Holy Ghost, makikita mo yung power, mararamdaman mo yung anointing, mararamdaman mo yung power of Jesus. Yung wisdom ni Jesus nasa iyo, mga kapatid. Kaya mahalaga po ito. Tandaan niyo po, pati nga mga nagkakarismatic, nagtatangs, ang dami nilang, tumatanggap din sila ng bunga. Pero hindi ibig sabihin sila i-baptize ng Holy Ghost. Fruits lang po yun, mga bunga lang ng Holy Ghost. Para matupad ang prophecy ni Propeta Joel at Acts chapter 2, verse 17. Sabi ng Panginoon, Old Testament pa sinabi na ni Propeta Joel yan. Sabi ng Diyos, in the last days, saith God, that I will pour out of my spirit upon all flesh. Sabi niya, upon all flesh. Sa lahat ng tao. Hindi niya sinabing ibubuhos ko ang aking espiritu sa church lang o sa mga chosen lang. Hindi po. Sabi ng Lord, I will pour out of my spirit, Holy Spirit, upon all flesh. Sa lahat ng tao, sa lahat ng laman. Ano mang sekta yan? Ibubuhos daw ng Lord yung mga kaloob. Kaya nga malilito ang mga tao Mga kapatid, fulfillment lang po yan ng prophecy. Kaya nga may makikita ka, ang daming nagtatangs. Kasi sa television, sa radio, para bang yung pagtatangs ginagawa na lang nilang laruan sa kanilang bibig. Mga kapatid, makikita mo rin ang pagiging baby Christian nila. Yun po, napakahalagang maunawaan po natin to mga kapatid. Sabi ng Biblia, iba yung bunga ng Holy Ghost. Itong kay Peter, si Cornelio at ang kanyang pamilya, mga kaibigan, sabi niya, ibinuhos din ng Diyos sa kanila ang mga gift ng Holy Ghost. Gift ang natanggap nila dahil sumampalataya sila. Na-justify sila at na-sanctify sila. Doon sa dalawang stages of grace, tinanggap nila yon. Pero, kailangan maunawaan muna nilang salita. Itong mga revelation ito, ang magbabaptize sa atin sa Holy Ghost. Makikita niyo mga kapatid, ang napakalinaw na salita ng Panginoon. Magkakaroon tayo ng clear understanding of the Word. Yun po ang baptism of the Holy Ghost. Kasama ang kapangyarihan ng Panginoon. Kapangyarihan. Pag nirebuke mo ang isang demon-possessed, kahit nanlilisik ang mata, kahit nananakit, violente, pag kinumand mo yan in Jesus' mighty name, talagang
susunod sa iyo ang demonyo. Hindi makatatayo si Satan sa power ng Holy Ghost. Sapagat ang Holy Ghost ay si Jesus mismo. Amen. Kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo. Kapangyarihan ng Diyos mismo ang Holy Ghost. Grabe. Espiritu ng Diyos. Kaya sabi rito, mga kapatid, ang Holy Ghost sa atin ay karunungan. Wisdom, magkakaroon ka ng clear understanding of the Word. Malinaw na, wala nang mystery. Magkakaroon ka ng power, sabi ng Lord. Power to tread on serpents and scorpions, lahat ng kaaway, walang makatatayo sa harap mo. Sabi ng banal na kasulatan. Yan po ang ibig sabihin ng baptism of the Holy Ghost. Napakalinaw po nito. Kaya makikita mo yung kaibahan. Meron namang hindi naniniwala sa baptism ng Holy Ghost. Alam natin yun, maraming mga mananampalataya ayaw nilang maniwala sa baptism ng Holy Ghost. O yung mga bunga ng Holy Spirit, fruits of the Holy Spirit, gift of the Holy Spirit, hindi nila pinaniniwalaan. Yun naman ang mali, mga kapatid. Dahil nasa Bible po yan. Sabi ng mga apostol. Wag niyong, sabi ni Apostol Pablo, kasi sinasabi ng iba yung speaking in tongues daw, panahon lang ng mga apostoles. Hindi po totoo yan. Paliwanag sa inyo. Meron akong pinsan na pastor ng isang church, isang sekta. Pilit niyang sinasabi sa akin, wala na raw speaking in tongues ngayon. Panahon lang ng mga apostol yan, sabi niya. Sabi ko, pakibasa mo nga. Pakibasa mo nga sa akin kung saan nakasulat sa Bible na ang speaking in tongues o interpretation o prophecy o yung mga nine gifts of the Holy Spirit ay panahon lang ng apostol. Wala siyang mabasa. Wala siyang maipakita sa Bible. Pero may sasabihin ako sa iyo. Sinabi ng Bible na mahalaga ang pagsasalita ng iba't ibang wika. Isang gift ng Holy Ghost yan na pwedeng magpalago sa church, pwedeng maka-encourage sa ibang mahihinang Kristiyano. Lalo na pag may interpretation. Dahil yan ay gawa ng Holy Spirit. Manifestation yan ng Holy Spirit na sinasayo. Kaya nga, naniniwala tayo sa gifts ng Holy Spirit. Kaya nga mayroong power, may healing, may miracle. Nakikita nating lahat yan. Kaya mga kapatid, sabi niya, hindi, panahon lang ng apostol yan. Ayaw nilang maniwala. Hindi ko na nasasabihin kung ano ang kanyang pananampalataya, pero pastor siya ng kanilang church. Sabi ko, sige, basahin nga natin itong, babasahin ko. Isang verse ang binasa ko, nagtaka siya. Hindi pala niya alam. Sabi ng ni Apostol Pablo, dito tayo sa 1 Corinthians chapter 14. Sabi rito ni Apostol Pablo. Okay, tignan natin. Mula 39 hanggang 40. 1 Corinthians chapter 14. Sabi ni Apostol Pablo, Wherefore, brethren, covet to prophesy. Sabi niya, maliwanag si Apostol Pablo nagsasabi, nasa inyo ang kaloob na makapagpropesiya. Prophecy. Ang prophecy parang speaking in tongues din yan. Kaya lang, nasa plain language natin. Covet to prophesy, sabi niya. Nasa inyo na makapagpropesiya. And forbid not to speak with tongues. Ang linaw, sinabi ni Apostol Pablo, at huwag ninyong ipagbawal ang pagsasalita ng ibang wika. Amen. Ang linaw po, kasi gift ng Holy Spirit yan. Manifestation po yan ng Lord. Pero, kasi merong nagsasabing initial evidence daw ng baptism in the Holy Ghost, initial evidence, speaking in tongues. Hindi dapat gawing doctrine yan. Tandaan nyo, may 9 gifts of the Holy Spirit. Halimbawa, hindi siya nag-speaking in tongues, hindi siya nag-spoken tongue. Meron naman siyang gift to prophesy. Pareho lang po yan. Manifestation din yon. Sign din yan na nasa kanyang Holy Ghost o Holy Spirit. Kaya nga, may ganyang church
Pag hindi kayo nag-speak in tongues, sabi nila, hindi kayo maliligtas. Hindi kayo mararapture. Mali po yan. Walang ganyan sa Bible. Yan po yung man-made doctrine lang yan. Hindi papasa sa Panginoon yon. Hindi magpe-perfecto sa iyo ang speaking in tongues, mga kapatid. Sign lang po yan. Sign lang po yan. O manifestation ng Holy Spirit, mga kapatid. Kaya nga, yung may mga ganyang doctrine, masyado silang bata sa interpretation sa Bible, mga kapatid, sa pangunawa. Tandaan nyo, ang speaking in tongues, isang ebidensya yan, totoo, na ang Holy Spirit nagmamanifest. Pero, hindi pwede sabihin, initial evidence ng, na ikaw ay baptized ng Holy Ghost. Siyam po ang kaloob, mga kapatid. Kaya, isa lang po yan. Hindi ka nga nagtatangs, meron ka namang interpretation. Hindi ka nagtatangs, meron ka namang gift ng wisdom o knowledge. Pareho lang po yun, mga kapatid. Kaya yun ang hindi naintindihan ng ibang nangaral noon, yung kanilang doctrine na yun, kasi galing po ako sa ganung pananampalataya, napakababaw ng kanilang pananaw sa baptism ng Holy Ghost. Kaya salamat sa Panginoon na pinapaunawa niya sa atin ang mga ito. Sabi ni Pablo, huwag niyong ipagbawal ang pagsasalita ng iba't ibang wika. Huwag niyong ipagbawal. Pero sabi niya, kung may magtata, gawin niyong may kaayusan, sabi lang niya. Pero hindi bawal. Dahil ito po ay gift at manifestation ng Holy Spirit sa Iglesia. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, ganun po kahalaga. Kaya itong mga apostol, nang sila po ay bago mangaral, sabi ni Jesus, bago kayo mangaral, kailangan mabaptize muna kayo ng Holy Ghost. At pag kayo nabaptize ng Holy Ghost, sabi niya sa John chapter 14, verse 26, but the Holy Ghost, sabi niya, but the Comforter, which is the Holy Ghost, which the Father will send in my name, sabi niya, shall teach you all things. Shall teach you all things. Bibigyan ka ng wisdom. Magtuturo sa iyo sa lahat ng bagay. And and bring all things to your remembrance whatsoever I have taught you. Sabi ng Panginoon. Kaya maliwanag po itong sinabi ng Panginoong Jesucristo. Pag nasa yung Holy Ghost, talagang i-reveal sa iyo ng Lord ang mga mystery. Totoo yan. Kaya, purihin po ang Panginoon. Kaya, siguro hanggang dito lang muna, no? Hanggang sa Holy Ghost tayo. 3 stages of grace: justification, sanctification, pagpapabanal, justification, pagpapawalang sala, sanctification, pagpapabanal, made holy. At pangatlo, baptism of the Holy Ghost. Ibig sabihin, new and clear understanding of the Word. Clear understanding po ito of the Word of God. Kaya mga kapatid, makikita mo na ng malinaw na parang transparent sa salamin ang mga mysteries, makikita nyo na ng malinaw. Purihin ang Panginoon. Kaya huwag nyo pong kalilimutan yan. At pag nabaptize ka na ulit, handa ka na sa rapture. Sabi ni Lord, Romans chapter 8, kung ang Espiritong bumuhay kay Kristo mula sa mga patay ay nananahan sa inyo, Holy Ghost, ito rin ang magra-rapture sa inyo. Pagdating ni Kristo, ito rin po ang maglilipad sa atin. Kaya mahalaga ang baptism of the Holy Ghost. Purihin po ang Panginoon. Yun lang po mga kapatid. Nawa po kahit paano meron tayong napulot na mensahe sa araw na ito, sa gabing ito. Magpatuloy po tayo. At patuloy niyo pong i-share. I-share po ninyo ang ating programang ito para matulungan natin yung iba nating kapatid na nangangailangan po ng Word of God. Ito po, libre ito, wala namang bayad. Mailalapit natin sila kay Kristo. Pag na-share mo sa kanila yan, bunga mo na yan. Malaking blessing yan, mga kapatid. Bunga nyo na po yan. Kaya, yun lang po. Muli, binabati ko yung mga kapatid natin dyan sa Mindoro. God bless you all. Magpatuloy po kayo. Nagpaplano na po kami na magkrusada sa Mindoro. Lagi naming pinag-uusapan sa church, kahit kanina.
yun po ang plano namin kung loloobin ng Lord, itong by November siguro, November, may awa ang Lord makakapagkrusada tayo dyan sa Mindoro. Kahit bubuo lang ako ng team na siguro kahit mga 7 hanggang 10 lingkod ng Diyos ang isasama ko sa crusade dyan. Total may mga kapatiran naman dyan sa Mindoro, pwede tayong maglunsad ng krusada. At yun po, magdadala kami ng mga streamer dyan para maisabit natin yung mga streamers natin. Ay, thank you. Magdadala ako ng mga streamers na magagamit po natin para may promote natin ang krusada ng Panginoon. Praise the Lord. May prayer request po tayo rito. Okay? Okay. Ano ito, Brad? Ano yung sakit nito? Ay, sa baba, ano? Ay, tama, mababa yung hemoglobin niya, no? Maging normal. Okay, ipag-pray natin. Panalangin po natin ito para babanggitin natin. Mag-pray po tayo, manalangin po tayo ngayon at walang imposible sa Panginoon. Purihin po ang Lord. Okay, ipanalangin din natin, patuloy yung pag-pray po ang nalalapit na anniversary po sa Nueva Ecija Church ng Panginoon sa Nueva Ecija. Malapit na po sa Sabado na. Kaya napakalaking preparation po itong ginagawa ng ating mga kapatid doon. Nandun kami kagabi at nakita ko ang kanilang pagkakaisa. At salamat po sa Panginoon, ginagabayan sila ng Panginoon. At ang anniversary ito, pang-4 na taon na ito, Brother Balo, pang-5? Pang-4 na taon? Fourth, ito po, year anniversary. Fourth na, no? Fourth year, no? Anniversary ng Nueva Ecija Church po para makipag-celebrate po tayo. May mga pastor po na gustong makipag-celebrate din doon. Sabi ko magiging blessing kayo sa anniversary. Welcome po kayong lahat doon. Kaya dito po, sama natin sa prayer din to Sister Noemi. Okay, palagay ko okay na po ito. Praise the Lord. Sunod-sunod na yung mga anniversary niya. Nung nakaraang po, last month nag-anniversary naman dito sa Tarlac. Conception Tarlac. Kaya susunod yan, Chapman Tarlac na naman. May kanya-kanyang anniversary yung mga lahat ng churches ng Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Dito naman sa atin, alam natin na dito sa Pampanga po, no, January naman tayo. January naman ang anniversary dito. Okay, let us pray. Ama, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa gabing ito, sa mga salita mo na na-share na po. Dalayan ko po na lahat ng mga anak mo ay napagpala. Itanim mo po, itatak sa puso ng mga anak mo ang mga salitang ito upang ito po ay magsilbing kalakasan nila, katatagan nila sa kanilang kaligtasan na pinagkaloob mo po. Lord, dalayan ko lahat ng mga anak mo na sumasampalataya sa iyo, mabaptized ng Holy Ghost and power, Lord, and fire, ang kapangyarihan mo, Lord, at karunungan mo na magpe-perfecto sa isang Kristiyano. Magbibigay sa amin ng clear understanding of the Word. Panginoon, salamat po sa Holy Ghost na pinagkaloob mo. Salamat po sa kabutihan mo at biyaya mo, Panginoon. Nagabing ito, patuloy ko pong dinadalangin ang lahat ng kapatid. Nagabing ito, ingatan mo silang lahat ng kapatiran sa iba't ibang parte ng aming bansa. Ganun din lahat ng kapatid namin nasa iba't ibang bansa na naghahanap buhay. Pagpalain mo po silang lahat at lahat ng mga nakatira na roon, Panginoon, pagpalain mo rin po silang lahat at patuloy mo silang palaguin din at iperpekto at ihanda sa nalalapit mong pagbabalik. Dalayan ko, Lord, Panginoon, pagpalain mo ang nalalapit na anniversary sa Nueva Ecija. Lord, malapit na ngayong Sabado na po. Kaya dalayan ko po ang dakila at banal mong Holy Ghost ay ibuhos mo
Lord God, sa anniversary, sa araw ng anniversary, magpadala ka ng great revival doon at baptism ng Holy Ghost sa lahat ng mga baguhan na mga kapatid na, Lord, hindi pa nabaptize ng Holy Ghost. Panginoon, pagpalain mo po lahat ng aming mga activities, lahat ng mga plano sa inyong iglesia, pagpalain niyo pong lahat. Pagpalain mo lahat ng mga kapatid namin sa Mindoro din, Lord. Patuloy mo silang palakasin doon, palaguin, at Lord, patatagin ang kanilang pananampalataya, ang mga salita mo na kanilang naririnig tuwing linggo at tuwing live streaming namin. Lord, itatim mo sa kanilang mga puso, patuloy mo silang palakasin sa pananampalataya. Tinadalayan ko, Lord, patuloy mo silang tulungan sa kanilang pangangaral. Lord, pag share ng iyong banal na salita sa mga tao roon, bigyan mo sila ng maraming bunga, Lord God, ng mga kaluluwang maliligtas. Langisan mo ang kanilang pangangaral. Langisan mo sila ng kapangyarihan at katapangan na ipangaral po ang katotohanan. Itinadalayan ko po, ingatan mo po silang lahat, O Lord, at gabayan sila sa kanilang pangangaral, Panginoon. Pahintulutan mo na matuloy itong aming plano po na makarating doon at makapagkrusada sa Mindoro, Panginoon, ngayong taong ito. Lord God, salamat po sa pangalan ni Jesus. Pagpalain mo po si Noemi de la Cruz. Dalahin ko po ang kagalingan niya. Lord, igawin mong normal ang kanyang hemoglobin. Idinadalahin ko po ang kanyang kumpletong kagalingan. Iunat mong mapagpala mong kamay, Ama. Abutin mo, Sister Noemi de la Cruz, Lord. At Lord God, alisin mo ang lahat ng karamdaman sa kanyang mga organ at katawan. Gawin mong normal ang Lord, ang lahat ng kanyang organ sa katawan at bigyan mo siya ng excellent na kalusugan at kagalingan. Sa pangalan ni Jesus, idinadalain ko, Ama, lahat pong ito, Panginoon. Ganon din lahat ng kapatid naming may karamdaman ngayon na nakikinig. Pagalingin mo po silang lahat. Lahat ng nakikinig sa programang ito, dalangin ko ang kagalingan nila, Panginoon. Iunat mo ang mapagpala mong kamay, Panginoon. Abutin mo lahat ng katawan nilang may karamdaman. Alisin mo lahat ng abnormalities, lahat ng, Lord, lahat ng sakit, karamdaman. Lord God, tanggalin mo sa kanilang mga katawan. In the name of Jesus Christ of Nazareth, Satan, I bind your power. I command you, maglumayas ka, demonyong sakit sa lahat ng anak ng Diyos na nakikinig ngayon. In the name of Jesus Christ of Nazareth, sa pangalan ni Jesus, mga kapatid, tanggapin niyo ang kagalingan. In the name of Jesus, be healed and be whole. Be made whole. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Thank you, Lord. Lord, bless, pagpalain mo rin po ang sambayang ito. Patuloy kong dinadalangin po ang pamilyang ito na nagbukas ng pinto para sa iyong ebanghelyo. Patuloy mong ibuhos sa kila Mickey at Joy ang iyong blessing, ang iyong promotion, ang iyong tagumpay, Panginoon. At ang nalalapit na seminar ni Joy, dinadalangin po namin, Lord Jesus. Lord, dalangin ko ang iyong wisdom at karunungan, kaalaman, ipagkalob sa kanya sa oras ng kanyang examination, Lord, at seminar para sa kanilang managerial position. Pagpalain mo po ang pamilyang ito at patuloy na gamitin for your glory and honor, O Lord, sa iyong iglesia. Salamat, Lord. Patuloy mo kaming kahabagang lahat, Panginoon. At patuloy mo kaming pagpalain lahat sa material, sa financial, sa physical, higit sa lahat sa pananampalataya at kaalaman sa iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabing Amen at Amen. Okay. Thank you so much. Magandang gabi po. God bless you all. Thank you, Lord.